Eto na nga at nailagay na no ni Kuya Bubo yung second layer. And sabi ko naman sa inyo, meron siyang steel matting. Ayan. So, eto 2 feet. And then 7 feet yung haba. Ayan. So, yun yung likod. Ito yung gilid. And then ito yung harap. Ayan. So, napakaganda ng ating bagong proyekto. No. So, yung mga welding works po, pwede kayong magpagawa sa amin. Cages, brooders, bigyan nyo lang kami ng design, bigyan nyo kami ng sukat, kung ano mang prefer nyo, kung gusto nyo mag-experiment sa mga inaalagaan nyo. So, bigyan nyo lang kami ng kung ano mang kailangan nyo, and then, kayang-kaya namin yung buuin. So, yan. So, yan ay 2 layers lang. First layer natin. Ayan. And then, second layer naman. So, kaya siya 2 layers lang kasi 500 lang naman yung i-vlog natin na na day old chicks. Kasi madaming nagtatanong kung saan ba tayo mas magiging, saan ba mas mas tawag nito, makakatipid. Saan ba mas magandang mag-umpisa? Sa DOC ba or sa RTL na? Imagine niyo ha, itong pinapabuo ko na to, kung magkano rin aabutin nito kung lahat ng materyales nito ay bibilhin mo pa. So kasi pre-existing na, kung alin, pre-existing na sa akin yung steel matting. Yung steel matting, ang isang buo nito nasa 500 pesos. So imagine mo 500 pesos, yung bakal na nakalagay diyan, 10 mm, 150 ang isa. So hindi mo masasabi na mura lang to. And syempre hindi naman libre ang labor. Welding rod, cutting disc, bisagra, lahat ng mga bakal, pintura. So gagastos ka sa startup mo kapag gusto mong mag-alaga ng DOC. Unlike sa RTL, ang difference kasi sa RTL, kapag RTL na yung inalagaan mo, ilo-load mo na lang, ilo-load mo na lang sa yung laying cage. Papatukain mo na lang. Iitlog na lang. Ito kasi, tatrabahuhin mo pa yung pagbuo ng brooder cage. Iilawan mo pa yan, gastos yan sa kuryente. Siyempre babantayan mo yan kasi mas maselan ang sisiw kaysa sa RTL. Yung chance ng mortality, mas malaki. Kaya itong mga videos na ina-upload natin is para matuto kayo. Magkaroon kayo ng idea, ng knowledge, para kung ano man ang umpisahan nyo, kung DOC man yan or RTL, wala kayong iisipin. Nagbibigay tayo ng idea kung paano at kung saan ba mas madali para sa inyo. Kasi kung meron din naman kayong knowledge sa pagbuo ng cage, hindi kayo gagastos ng labor kasi kayo na yung gagawa. So matrabaho lang yan kasi una, bibili ka ng materyales, magpapawelding ka, babantayan mo. So isa yan sa mga factors na dapat mong tingnan kung mag-aalaga ka ng DOC. Siyempre kapag meron kang space para sa brooder mo, aagawin pa niyang space ng brooder mo yung space na paglalagyan mo ng laying cage. So mas kailangan mo ng extra space para mag-alaga ng pugo kapag meron kang brooder cage. Kasi imagine mo 500 lang yung aalagaan ko ngayon, yung iba-vlog ko para sa inyo is 500 lang. Pero tingnan mo yung sukat ng cage, 2 feet by 7 feet. So kakain ng space yan sa loob ng ating puguan. Good thing naman kasi nagbawas tayo ng mga laying cage doon. Pero kung kayo ang mag-uumpisa, so kakain niya ng space doon sa magiging puguan ninyo. Yun yung isa sa mga dapat nyong tingnan, isa sa mga dapat nyong tandaan na kakain ng space ang brooder cage. Kakain ng space ang brooder cage, kakain ng oras lalo. Babantayan nyo kasi yan. Itong mga gantong DOC masaselan, iilawan nyo, maintain yung tubig, dapat laging malinis kasi ang tubig niyan ilalagay mo sa loob ng mismong puguan, sa loob ng mismong brooder. Doon nakalagay yung kanyang
mga painom. And then ganun din yung kanyang mga patuka. Everyday check mo, baka nakakatuka na ng mga ipot nila, yung painuman baka madami ng ipot. So isa yan sa mga factors ha na dapat nyong isa sa alang-alang bago kayo mag-start ng DOC. Kaya minsan mas madali pa rin na mag-alaga ng RTL na lang. Pero ito nga, for the sake of vlogging natin, papakita ko sa inyo kung yung mas maganda. Pero I highly suggest guys, kung mag-uumpisa pa lang kayo ng pagpupugo at wala pa kayong ganun knowledge sa pag-aalaga, is mag RTL kayo. Hindi kayo masyado magagastusan sa labor. Startup na agad, ang i-maintain nyo na lang is egg production. So ayun guys, yun muna for today's episode sa ating brooder cage. Sana mayroon kayong natututunan sa mga vlogs natin. Hindi ako masyado nagpapakita ngayon kasi nga gusto ko lang ma-share sa inyo itong brooder na to. Technically, pakinggan nyo na lang kung ano yung sinasabi ko kasi andoon naman yung thoughts nung info, yung knowledge na binibigay ko nasa sa voice over. Actually hindi to voice over, naka-video talaga ako habang nagsasalita. So on the spot kung ano yung pwede kong sabihin sa inyo na pakiramdam ko naman is makakatulong sa inyo is sinasabi ko. So ayan muna ngayon ang ating update sa ating mini brooder. Kasi wala talaga tong wala tong specific na basis. Ito lang brooder na to is ating spare na cage, improve, ganyan. So ganyan lang tayo ng ganyan. So ayun muna guys, maraming thank you and ingat kayo palagi.